Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang sa high school. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yun lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? Yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Senator Judge Marcos for the last intervention. Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So, I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin sa Tama. IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang. Limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento? Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya.
Opo, pero ginamit po Hiwalay siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po, the presiding judge, bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba't iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation, which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit po, in the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon, kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po.